ng duelo, barilan, etong si Mayor. Oh. Barilan na, balik nga natin. Hinahamon ko ng duelo, barilan, etong si Mayor Baste Duterte para pakita at iparamdam sa kanilang mga Duterte na hindi tayo nagbubulag-bulagan. Oh, yun na, barilan po Shoutout all Marge Marasigan Oh, eto na. Barilan po. Pag sinabing duelo, barilan yan. Okay? Para maliwanag po sa lahat hindi po galing sa akin yung salita. Galing po yan kay Carbonell. 'Di ba? Inahamon po si Baste. Dahil nga nagbanta itong si Baste, nabubumbahin daw yung norte, no? Nanggigil ngayon kasi Ilocano ito si Carbonell nanggigil. 'Di ba? So dahil sa sobrang tapang na siguro ni Baste, nakapag-decide itong si Carbonell na magduelo na lang, barilan, baril to baril. Hindi po bomba yung gagamitin barilan ba? Oh. Pabilisan ng bunot ng ano ba? Baril ba, 'di ba? Kaya nga lang, ang magiging kapalit po nito, ang isusugal po nila hindi po yung hindi po pera, kundi buhay po nila ang isusugal dito, no? Buhay po ang magiging kapalit sa duelo na to. 'Di ba? So, gaganapin po ito diyan sa Luneta. Alas 9 po, 'di ba? Alam ko maraming pupunta doon, siguro maraming manunood, pero ingat kayo kasi bala yan. Malay natin si Baste magpakita kasi believe naman tayo kay Baste, matapang naman 'to 'Di ba? Ako isa sa humahanga at bumibilib kay Baste, matapang 'yan. 'Di ba? Ulitin natin sa mga bagong pasok para klaro, may aabangan po kayo sa November 10. Mauuna po yung araw ng mga patay. Tapos may mamamatay siguro, ewan ko kung magpakita sa November 10. Sa kanila naman yan tayo nakikichismis lang 'di ba? Tayo ay nakikichismis lang po. Kung may mamamatay, di malawak naman yung diyan Pero believe naman ako sa tapang ni Carbonell. At matapang din naman itong si Baste, 'di ba? Believe tayo diyan kay Baste. Papalakpakan natin 'yan. Matapang Pero dito na, magkakaalaman na ngayon. Ang tapang ni Baste versus tapang ni Carbonell. Okay? Kailangan hindi mapahiya ang pamilyang Duterte kasi ang tatay niya noon, si Digong napahiya. Kinasahan kasi ni Carbonell hindi naman pumunta si Digong. So medyo nasupalpal si Digong noon. So ngayon, kailangan bawiin ni Baste yung kahihiyan na yun. Pag nagpakita ito si Baste, papalakpak ang buong bansa. Yan yung tunay na maisog pag nagpakita si Baste. 'Di ba? Baste, kung ako sa'yo, pakita ka na. Ito sa mga bagong pasok play natin Hinahamon ko ng duelo, barilan, etong si Mayor Baste Duterte. Hindi po yan joke Baka akalain nyo si Carbonell ay nagbibiro, nagpa-prank, or kung ano man dyan. Hindi po yan hindi po yan prank, kundi totoo po ito. 'Di ba? Siya po mismo yung naghamon. 'Di ba? Kasi nga si Baste ay nagbanta bubombahin kasi marami daw adik sa lugar na yan. Sa kay Ilocanuhan, bubombahin daw, marami adik. Tingnan po natin kahit pa maraming adik dyan sa lugar na yan, pagpalagay nating maraming adik, tapos bubombahin mo, marami pong inosente dyan na madadamay kasi ang bomba walang pinipili yan. Pag sumabog yan, maadik ka man, makadiyos, mapusa, maaso, basta nandyan ka, malapit sa may bomba, damay ka. Hindi ka pipiliin ng bomba, yung pipiliin ng bomba, yung sasabugan, tatamaan lang ng pagsabog. Yung maapektuhan ng pagsabog, yung adik lang, hindi. Mali kasi yung ni Baste Yung mga words na lumalabas sa bunganga niya. 'Di ba? Mali. Wag ganoon na bubumbahin mo yung o kung saan man lugar yung gusto mong bumbahin dahil maraming adik. 'Di ba? Baste naman. Dapat
mayor ka, dapat matured ka mag-isip. Isip bata ka eh. Oh. Imagine, bubumbahin mo. Oh. Sabi ni, babasahin ko Duterte pa rin ako kahit anong dada mo dyan. Wala naman kaming pake. O Ronald Olazo, mag-Duterte ka. Ang tanong, si Baste, magkakaroon ba ng bayag ngayong November 10? May naghamon sa kanya. Diba? At hindi po namin kailangan ng mga supporter ng Duterte na bumalik ta dito sa amin. Ayaw namin ng mga dugyot, mababahong katulad mo, Ronald Olazo. Pangalan mo pa lang, Ronald, at apelyido mong Olazo, ang baho na. Diba? Wala eh. Pangalan pa lang. Amoy tae na. O, tuloy natin. Para pakita at iparamdam sa kanilang mga Duterte na hindi tayo nagbubulag-bulagan, hindi tayo nagbibingi-bingihan, at hindi po tayo mistulang mga binabae o kaya nagbabakla-bakla na parati na lamang inaapi ng Seryoso po ito Oh. mga Duterte. Ang kadahilanan kung bakit hinahamon ko ng duelo si Mayor Baste Duterte ay dahil sa kanyang pagiging Duterte. Masyado naging palalo ang pamilya na yan. Sikat naman talaga yung mga Duterte pagdating sa kayabangan. Jocelyn, shoutout po sa iyo Totoo naman yan. Kilalang kilala po ang mga Duterte pagdating sa kayabangan. 'Di ba? Mamaya may mga papanuorin pa tayo. Tuloy natin to. Masyadong ultimong patay ay sinasalbahe. Ito sa panahon ni Marcos Sr., si Carbonell ay pinakulong ni Enrile. Okay? Panahon ni Marcos Sr. yun. Pinakulong siya ni Enrile. Si Enrile nung panahon na yun, malapit kay Marcos Sr. Dikit kay Marcos Sr. Pero tingnan mo, itong si Carbonell, ginagalang si Marcos Sr. Kahit medyo may samaan sila ng loob noon. Ginagalang niya yung patay. Dapat ganun. Patay na yan hindi na diba? Kayong mga Duterte naman kasi, pati patay, winawalang hiya nyo. Si Carbonell, tingnan nyo, malaki po ang respeto sa namayapa na. Tuloy natin. Ang Ilocos Norte, binabantaan na kanyang bobombahin at pinaalaala pa. Bubombahin. Imagine, lugar nyo bababuyin itong mga nagbabalak umupo sa makabalik sa Malacanang sa 2028. Sabihin nila, babalik kami sa Malacanang, bababuyin ulit namin yung buong bansa. Lalo na yung Ilocos Norte. Maraming adik dyan. Bombahin natin. Diba? Isa pong malaking kabastusan yan. Diba? Kayong mga Ilocano, papayag ba kayo? Papayag ba kayo na bombahin o babuyin yung kailukanuhan nitong Baste na to? Si Sara ng baboy sa patay. Ito si Baste, mga Ilocano bababuyin, bobombahin. Oy, Tiger 99.2.0, shoutout sa iyo Support po natin, subscribe po natin yan. Si Tiger 99.2.0, kaibigan po natin yan. At sumusuporta po yan sa administrasyon na to. Diba? Tuloy po natin. Ang kanyang tatay, binombang Marawi. Binomba yung Marawi. Yun yung may sundalo doon na buhay pa. Binomba. Kung saan nakatayo yung sundalo na yun, yun yung binomba. Patay yung sundalo. Binomba po. Diba? Grabe. Bakit ganun? Buhay pa yung tao, ang pangit kasi may sundalo pa diyan na buhay tapos bubombahin mo na lang, 'di ba? Ano 'yun? Parang ano lang ba, sacrifice, no? Kung kayo, kapamilya niyo yung binomba doon, anong mararamdaman niyo? Kahit pabigyan kayo, at kahit pagawin bayani yung tao na yun, kung sino man yun,
Hindi pa rin sapat yun eh. Gobyerno ni Digong ang pumatay sa sundalong yun. Diba? Oy, salamat po sa 206 thumbs up natin. Huwag niyo pong kalimutang mag-like dyan. Katulad ni Crocodile Slayer. Maa-addict ka talaga sa akin, Crocodile Slayer. Dahil hindi ko kayo tatantanan. Ako nagbabalita. 45 oras. Di ko kayo titigilan. Di ko kayo tatantanan. Nagigets mo ba yan? Alejandro Galang, magandang gabi po. Eva Santos, shoutout po ha. Walang kulay yung pangalan ni Ma'am Eva. Bigyan natin. Tuloy natin. Uulitin ko. Mayor Baste Duterte, hinahamon kita ng duelo sapagkat nagtatapang-tapangan ka, animalis ka. Animal daw, sabi ni Carbonell. Animalis daw po or animal si Baste Duterte. Naintindihan ko po yung gigil ni Carbonell. Diba? Ano daw? Salamat, idol. Magkaisa tayo. Si Sarah, nakakaawa. Kawawa talaga yan. Diba? Nakakaawa talaga. Naintindihan ko yung galit ni Carbonell. Kayo ba? Lugar nyo. Tapos, pagpaplanuhan ng isang tao. Pag makabalik lang ako dyan, bumbahin ko yan dyan. Dahil maraming adik. Payag ba kayo? Manggigigil kayo. Magkaisa po tayo. Diba? I-shoot natin sa iniduro itong mga nagtapang-tapangan. Huwag nyo pong iboboto yan. Diba? Yan po yung magpapahirap sa bansa natin. Tandaan nyo yan. Pag sinuportahan nyo yung mga ganyang klaseng tao. Diba? You son of a cross-eyed pig. You face me like a man. Pag hindi ka sumipot, talagang kasumpa-sumpa kayong lahi. Pag hindi sila sumipot, ibig sabihin, doon lang po sila matapang sa interview, sa mga vlogs, 'di ba? Doon lang pag hindi sila sumipot. Or di kaya ako, ang nakikita ko naman, ang mga Duterte ay kumukuha po ng katapangan sa mga inuutusan nila. Kasi hindi naman po sila yung gumagawa. Halimbawa, sabihin ni Baste, utang ina, magluto ka ng tinapay dun. O di magluluto yung inutusan. Matapang lang siya kasi nag-uutos. Ate Amy, salamat po sa pag-like. Salamat po sa pag-like sa ating live ngayon. Salamat po. Putang ina, magluto ka ng ano dong pulutan. Di ba? Matapang ka lang kasi ikaw ay nag-uutos. Pero kung ikaw yung gagawa, hindi ka man marunong magluto ng pulutan. Paano mo gagawin yan? Pag prito mo niyang pulutan, matalsikan kang mantika, aaray ka na. Di ba? Yun. Matapang ka lang kasi iba yung gumagawa. Iba ang nagtatrabaho. Di ba? Emilia Agustin, shoutout po ha. Talagang kinakalang kayo itapon sa West Philippine Sea. Tamo, kinakailangan kayong itapon sa West Philippine Sea, sabi ni Carbonell. Agree ako dun. Pagtapon dun sa West Philippine Sea, swimming tayo dun. Tagay-tagay tayo dun sa West Philippine Sea. Dun nyo ilabas yung tapang yun. Salamat mini sound karaoke sit up ha. Salamat sa pag-like. At syempre, like po tayo dyan. 292 thumbs up pa lang tayo. Mahihain kayo mag-like ano. Ngayon, para mailigtas mo ng konti ang inyong dangal, sumipot ka, lumabang ka ng patas, hindi pabomba-bomba. Tama. Yung duelo kasi, patas yan. Wag lang traidura na may nandito, may sniper sa gilid, meron dito, wag. Harap-harapan, pabilisan ng kamay, may maghagis ng coins o coin. Pagbagsak ng coin, bubunot kayo ngayon ng barel. Sino kaya yung mauuna?
Diba? Aquarium 17, salamat po sa patamsa ka. Yun. Sumipot ka, Basti! Sumipot ka, magpakita ka. Ipakita mo sa mga Pilipino kung gaano katapang ang mga Duterte. Diba? Bigyan ko lang to ng kulay. Tuloy natin. Animalis ka. Okay? Ikalat po ninyo yan hanggang makarating dyan po sa Davao Death Squad. Handa po kong harapin. Ayun. Siya at kanyang mga barkada na maglalakas loob na dumating sa Luneta alas 9 ng Agis ng Nobyembre Ayun. Maminua Maria, shoutout po 2024. Ayun, maliwanag po yun Alas 9. May sniper naman si Carbonell kung may makialam. Boom. Dapat talagang walang makikialam kasi para pantay po yung laban, di ba? Alas 9 alas 9 po yun Ganon yun. Sino yung mga pupunta doon? Mag-press 1 nga. Yung alam ko may mga manunood may mga magmamarites din doon, may mag-aabang. Press 1 nga. Press 1 nga, sino yung pupunta doon? Press 1 po. Si Jen kasama, pupunta. Si Tommy One Squad Forever. Si Che Rivera, shoutout si Jerome Ricalde, pupunta. Junior Aterado, Nais. Kryptonite. Delikado tong Kryptonite kasi ito yung kahinaan ni Superman. Punta talaga ako sabi ni Robert Bobby. So maraming mag-aabang yan. 'Di ba? Alas 9 po hindi po hapon Alas 9 ng umaga. Yan, para klaro. Tuloy. Andun ako, nakahanda. I will be having my duly licensed competition pistol waiting for him to face me like a man. Duterte, I declare, you are not a man. Like your father, you are animals, you are never... Grabe yung trash talk na yun. Ang sakit nun. You are animals? Sabi ni Carbon naman, sakit yun Grabe. Ako po si Kawaldi Carbonell, nagsasabing, Allahu Akbar. Hinahamon ko. Yun Nguyang muna tayo. Narinig niyo yun. Kita-kits. Manunood tayo. Manunood tayo ng duelo. Kasi ako po, gusto ko pong makakita ng duelo sa totoong buhay. Kasi ako, palagi po nating nakikita ang duelo saan? Sa pelikula. At ang nananalo palagi, bida. Maganda po yan, panoorin natin sa totoong buhay. Pero, huwag kayong magdadala kung pupunta kayo doon. Huwag kayong magdadala ng mga bata, mga minor, kasi hindi natin alam yung mga mangyayari doon. Diba? Wala tayong idea, pero yun lang, huwag kayong magdadala ng mga bata doon. Gusto nyo pumunta, sarili nyo lang ang dalhin nyo. Huwag kayong magdala ng mga bata. Diba? Maganda yan. So, ito naman yung isunod natin mga pre. Naalala nyo? Naalala nyo itong sinabi ni Maruhas dito? Ito, panoorin po natin. Suntukan na lang. May droga sa Davao ngayon. Ngayon lang, gusto mo samahan kita Diba? Tama nga talaga yung sinabi ni Maruhas. May droga sa Davao ngayon. Diba? Binalita din sa mainstream media. Totoo nga pala.
Ay, tuloy na. Sabi ni ano, gusto mo, suntukan na lang. Ulitin natin, ha. Suntukan na lang. May droga sa Davao ngayon. Ngayon lang, gusto mo samahan kita eh. Makakabili tayo ng droga. I-live mo ba? Ano no? Ila-live ko ba? Hindi ko po ila-live, bawal yun sa YouTube. Siguro recorded, pwede yun. Kasi ang Suntukan na lang. May droga sa Davao ngayon. Ngayon lang, gusto mo samahan kita eh. Makakabili tayo ng droga. mamaya ka na. Sasalita pa ako eh. Relax. Bibigyan kita ng oras mamaya. Bawal po yan yung duelo na ganyan at maaktuhan mo talaga, mabidyohan mo siya live. Bawal yun sa YouTube. So, siguro recorded pwede kasi pwede mo na siyang edit eh. Pag yung babariling kasi yung tao, bawal yun. Diba? O, sige, ikaw na magsalita. Ganon din sa Makati. Droga? May droga ngayon sa Makati. Dalisa Enrique, salamat po sa like dyan na. Oh, yung iba nakapag-like na, yung iba hindi pa. Kinakalimutan yung mag-like. Oh, kung di ako makapunta, sasaglit lang ako. 9:00 daw eh. Oh, 9:00 daw. Sana nga pumunta si Baste. Okay? Buhay po yung nakasalalay dito ha. Pwede tayo bumili ng shabu, pwede tayo bumili ng cocaine, pwede tayo bumili ng heroin. Alam ko yan eh. Itong Ilonggo na pisot na ito. Sabi ng PDEA, 92%. Ma'am Ebiski, shoutout po ha. Kay Anig Oznola, shoutout. Oo. Suama si Ruben Padilla. Oh. Magyabang-yabang na naman si Digong. Mga pisot na to, pisot. Hindi naman issue yung pagiging pisot niya. Kung pisot ba siya o hindi naman yun yung issue. Mag-focus ka, Digong, sa mga binabato sa yung salita ni Maruhas. Ngayon, dadaan mo sa pabiro-biro para, kunyari, hindi mapukusan yung mga baho nyo dyan sa Davao. Diba? Yan yung style ni Digong eh. Oh. Okay, salamat Marlene Valencia sa palike. On of Metro Manila ang barangay was contaminated with drugs. And he was a DILG, the head of the police. Davao City may shoutout ah. Siya magturo ng ibang tao. Kanyang trabaho, ano ka man? Suntukan na lang. Nagkonsulta muna ako sa doktor. Hoy, wag ka munang makipagsuntukan si Maruhas, lugi ka. Sabi niya, huwag ka muna makipagsuntukan kasi may mams ka. Talk. Yan na lang yung ginagawa mo, Digong eh. Daldal ng daldal. 157 P. Tuason, Cubao, Quezon City. Aantayin kita. Ano ba yan si Mar? Pustiso o hindi? Baka mas malaki ang gastos ko na sa danyo. Tuloy pa rin ba ang hamon niyang barilan? Hindi man siya marunong baril. Bakit ko hamunin siya ng barilan? Di mamatay yan. Kaya, si Maruhas ba nun, yung naghamon ng barilan kay Digong? Si Maruhas ba? Wala ka. Di ko napanood yun eh. May hamon palang barilan? May ganun. Nag-trust ka na. Baril, bakit ko hamunin siya ng barilan? Di mamatay yan. Ngayon, si Waldy Carbonell na yung naghamon. Ayan na natin si Maruhas kasi medyo hindi naman siya nababagay dyan sa mga ganun ng mga baril-barilan. Parang ang dating sa kanya, iba yan eh, no? So, ito yung nakakatawa, no? Ito yung nakakatawa ngayon pag hindi nagpakita ang mga Duterte dyan sa Davao, naku po. Lalo, si Digong noon, hindi sumipot, napahiya ang mga Duterte. Ano daw? Para sa'yo, bayani kasi bobo ka eh. Bayani bang manggagasa? Yan po, pag-uusapan natin yan maya-maya, no? Oo. So, yan. Katulad ng sinasabi ko po, kung pupunta man po kayo dyan sa umaga, 9:00, wag po kayo magdadala ng mga bata, mga anak ninyo, kasi duelo po ang pupuntahan nyo dun ha. Hindi po parte o di kaya kung ano man. Delikado po yan. Ha? Duelo. Pag sinabing duelo, barilan po. 1-on-1. Diba? Sila yung maglalaban dyan. Tayo, audience lang tayo. So, eto na.